ba? Pinalakas ng Diyos, amen, sa lahat po ng labanan ng ating buhay. Habang si Satanas ay nandito pa sa lupa, hindi magtatapos lahat ng ating kalungkutan, problema, pagsubok, talagang mabibigyan at mabibigay siya sa paparamdam. Pero huwag po natin kalimutan na mayroon tayong Diyos. Amen? Amen? Nasula sa atin. Di maiwasan malungkot. Amen? Di maiwasan na nakaramdam ng bigat. Part po yan ng ating buhay. Amen? Count it as a part of life. Amen po ba? So, pero huwag po tayong mabuhay roon. Amen po ba? Dahil nakakahiya po sa Diyos na tayo po yung mga anak niya. Dahil ang Diyos natin powerful, ang mga anak niya ay powerful. Amen po ba? And victorious. Nakakahiya po na nabubuhay po tayo ng nagdiduel doon sa mga loneliness, sa mga kalungkutan. Amen po ba? Dahil po, ina-underestimate po natin ang power ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, dapat po, ang Kristiyano, part po sa atin muna, nalukot, amen po ba, nabibigatan, minsan, natatakot ng konti, minsan, di ba, pero dapat hindi po tayo nabubuhay roon. Amen po ba? Amen. Dahil ang mga yan ay mga espiritu po yun ng demonyo. Amen? Na tayo po binigyan na po ng power ng Diyos para patayin silang lahat sa ating mga buhay. Amen po ba? You know what? 1 John 3:8, pababa. Nagpunta raw po ang anak ng Diyos dito sa ibabaw ng mundo para po wasakin ang gawa ng tiyanto. Amen? Si Jesus ay nagpunta dito sa mundo to kill. Patayin, wasakin ang gawa ng mga evil spirits, mga demonyo. Amen? Alam po natin na nagkakalat sila sa hangin. Amen po ba? Sila po ay pulutong, sila po ay may power, sila po ay meron po sila ay tagapamahala. Pero kahit sila may power, pagdating sa mga anak ng Diyos, powerless ang kaaway. Amen po ba? Amen. Kaya napakasarap po magiging anak ng Diyos. Amen? Amen. Napakasarap na magiging anak ng Diyos. Nung time na ang Panginoong Diyos ay, si Jesus ay tinanggap natin sa ating buhay, nagsisimula na po ang ating tagumpay. Amen? Kasi po, nung tinanggap natin si Jesus, pinatuloy po natin sa ating puso't buhay, nandun na po siya nag-invade, doon po natapos ang gawa ng kaaway at nagsisimula na po ang ating tagumpay. Naniniwala po ba tayo roon? Amen. Kaya walang Kristiyano defeated. Talunan. Amen po ba? Hello, umiiyak na lang po tayo ngayon sa presensya ng Diyos. Amen? Hindi po tayo umiiyak dahil tayo talunan. Dahil wala pong Kristiyanong talunan. Amen po ba? Dahil si Jesus na nasa atin, nung unang araw na siya ating tinanggap, siya po ang lahat nagtapos ng lahat po nating bigat, mga pagsubok, mga problema. Nandun na po, binibigyan na po niya tayo ng espiritu ng mananagumpay. Amen po ba? At huwag natin kalimutan, be a warrior every day. Amen? That every day, si Satanas ay nariyan, ang kanyang mga alipores nariyan. Amen po ba? Hello? Iniinis tayo, pinagalit tayo, pinagtatampo tayo. Amen po ba? Minsan sinisiko tayo ng sakit at tamtaman. Ano yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos mo. Then, last 2 weeks na, pero napatutunan ko na po ito sa Sanpun. Itong tagiliran ko, sabagay doon sa Mindanao, wala po ako, hindi po ako nakakapag-unat-unat, kasi malamig doon eh. So, ang nangyari po, tapos hindi ko tayo, panay ang kain natin ng tuyo. Kasi masarap ang tuyo kahit mahal eh. Pero mo ang squid is 1,002. Mo ang bilis 1,000. Grabe ang mamahal, tapos sabi nila, pag mahirap ka kasi tuyo ang ulam mo. Eh, napakamalang tuyo, di ba? Mayaman ang mga kumakain ng tuyo. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Tapos, hindi ngayon, minsan, pag ganun po, masakit yung dito ko. Pag ganun, masakit. No? Eh, sabi ko, diba? Sabi ko, siguro,
kasi ako nakapag-ulat-ulat. Kasi mahilig ko talaga ako mag-ulat-ulat pag umaga. Yung aking kamay nakalapat sa lupa. Sanay tayo roon. Yun talaga exercise. Hindi ko na nagagawa yun. Tapos, kaya ng tuyo, siguro hindi ako nakakainom ng maraming tubig. Pero alam niyo po ba, napakabuti ng Panginoon, hindi napakasarap talaga pag nasa presensya ng Panginoon palagi. Bakit? Pag nasa presensya ka ng Panginoon Diyos palagi, araw at gabi, minuto, segundo, nabubuhay ka sa Diyos. Anong conscious ka? Heavenly conscious ka? God conscious ka? So, siya ng buhay mo, pinipitig na, rapture ready ka, gano'n. Kasi pag naman ganyan, rapture ready ka, kasi nabubuhay ka sa presence sa Lord, lagi mo naramdaman ang presence sa Lord. Napakalakas na narinig ko. I-cast out mo. Sabi ko nga, ang lakas! I-cast out mo. So, gawa siya ng demonyo. Siguro yung kuko ng demonyo, nagkaganyan. Kuko ng demonyo. Sakit ang ulo, kuko ng demonyo. Mga sakit-sakit na mga kuko ng yan. Ano mga kuko ng demonyo. So, ngayon, nung nananalangin ako, kinas out ko na siya. Pagkatapos kong kinas out, siyempre, dinideklara natin, wala kang karapatan sa aking physical na katawan. Ako'y lingkod ng Diyos. Ako'y may immunity. Ako'y balot ang kapangyarihan ng Diyos. Dinideklara mo yun, wala kang karapatan. Yan ay pagkatapos natin yung kinas out. Alam niyo po ba, nung una akong nawala. Praise the Lord! Palakpakan po natin. Kaya ibig sabihin po mga kapatid ko, kapag meron tayong nararamdaman sa ating physical na katawan, hindi gamot lahat ang sagot. Use your authority! Use your power! God-given power from the Lord Jesus Christ. Mark 16:17, di ba? Di ba huwag natin kalimutan kapag may dumangko ng kalungkutan, in Jesus' name, layas. Kasi ang weapon po natin, ang sabi ni Apostle Paul sa kanyang salita, sa Philippians 4:4, sinasabi niya sa taga-Philippian church, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. That is our weapon. Kaya pag nakaramdam tayo ng kalungkutan, Satan, in Jesus' name, kalungkutan, layas, worry, layas, lahat yan ay masasamang espiritu na gusto umalipin sa atin, kumontrol sa atin, para magiging miserable ang ating maghapong buhay. Amen? So, kailangan dapat po gamitin po natin ang God-given authority. Ang taga Jesus is my life family ay mga warriors yan. Amen? Amen? Hello? Kalabitin mo ang katabi mo, be a warrior. Kalabitin mo ulit, not a warrior. Amen po ba? Hello? Warrior, not a warrior, because worrying is a sin. Pag may lumapok kayo sa ating nababalisa tayo, nagkakasala tayo sa Diyos. Dahil sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6, huwag kayong mabalisa, sundin mo yan, huwag kang mabalisa. Lahat ng salita ni Jesus Christ, kailangan sundin mo. Hindi lang po yung huwag kang magkasala, kundi lahat kung kanyang sinasabi, ay sundin mo. Amen. Kaya makapon, dinagana na tayo ng pag-alala. Kasi nga, hindi mo sinusunod yung sinasabi ni Jesus Christ na, do not worry. Amen po ba? Do not worry. Because worrying is a sin. Opo. Kaya wala tayong karapatan mag-worry. Jesus, my life family. Pag tumapo si worry, go! In Jesus' name. I have a big gun. I have a supplier, protector. Amen po ba? Blessor. Amen po ba? Amen. Yan ang ating Diyos. Amen. Ideklara lang po natin because there is power in God. Amen po ba? Huwag tayong mabubuhay sa ating nakikita, naramdaman, narinig. Mabubuhay po tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Ay mabuhay po tayo sa Diyos na hindi nakikita. Amen po ba? Na siya po makipaglaban para sa atin. Amen po ba? Hello? Kaya nga sa Mark 16:17, ang mga sumasampalataya, Jesus, my life family po yun. Tayo po yun. At ating mga kapatiran sa buong daigdig na totoo sa Diyos na
nagmamahal sa Diyos. Napakabanal at pakalinis sa buhay. Ang mga sumampalataya ay nagtataglay. You have it! Meron ka na yan sa buhay mo! Dala-dala mo yan! Binigyan ka na ni Lord ng espada! Amen! Para bang laban! Yung espadang binigay sa atin. Ikaw ba pag binibigyan ka ng espada, magkabila ang talim, para ilaban, itatago mo siya? Ha? Itatago mo? Di ba kung may labanan, itatago mo? Kasi takot kang madumihan. Amen? Gagamitin mo siya kasi yung kalaban mo. Hello? Hindi po basta-basta ang kalaban natin. Kailangan yung espada, yung power na binibigay ng Diyos sa atin, ay gagamitin po natin, huwag natin itago, huwag tayong manahimik. Sa sulok, pag kami nararamdaman, but anyway, ang gamot po ay para sa lahat po yan, pero ang himala ay para sa manampalataya. Amen! Hello! Amen! Huwag kang, aba, lakas o. Kasama. Galing sa banal na Espiritu. Kaya, ano yun, napakasarap talaga na nandito tayo nag-duel sa presence of Lord kasi ano mang labanan ng sakit. Laban yan, amen po ba? Ano mang labanan ng sakit, kaya mo. Bakit? Ang Holy Spirit ang mag-guide sa'yo kung anong gagawin mo. Amen po ba? Nagsasamantala ang demonyo eh. Nakakain ko ng tuyo. Sasabihin niya, UTI. Wala na ito. Sabihin, wala na kasi exercise. Pero, bagamat yun yung pananaw ko bilang tao, pero talagang ang Diyos sa pagkukulang mo, naroon siya para magpuno o magbigay po siya ng weapon para gamitin mo, para ilaban. Amen? Napakapo natin ang Diyos sa buhay. Kaya napakabuti ko ng Diyos. Kaya yung kapangyarihan bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, bilang manampalataya, na meron ka, huwag mong itago, huwag kang mananahimik. Amen, huwag kang pahiya. Pag may nagkasakit, lay hands. Amen po ba? Kagaya na si Mami Nurit, sabi ni Mama Mary, nandiyan si Mama Mary, pinawala sa akin, pinigyan niyo. Sister Annabelle, dito tayo. Dito tayo, Mama Mary, tayo mag-pray tayo para kayo Mami Nurit. Amen po ba? Pag meron talagang sakit, sadyahan mo yun. Thank you, authority. Amen po ba? Kagad mong ipag-pray. Pag kasi in Jesus name, ano mo na agad, ilehans mo na agad. Amen po ba? Kasi sa larangan po ng spiritual, amen po ba? Kailangan gamitin po natin ang pagiging spiritual natin nilalang. Amen po ba? Amen. Dapat po, ganun po tayo. Lubusin na po natin, gamitin po natin ating kapangyarihan. Amen. Tagbay po natin yan ay magtataglay ng ganitong kapangyarihan sa pangalan ko. Sino nagsasalita? Si Jesus. Sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng mga demonyo.